ang ganda-ganda, no? Once in a while, meron tayong makukuhang ganito mga mensahe. Alam niyo po, no? I cannot do justice to how she articulated those points revolving around the themes of honor, excellence, and service. Pero siguro, ang maidadagdag ko lang po ito. The fact na ang dami sa inyo interested na pag-usapan ito, na akala ng marami hindi po ito sexy topic, na hindi ito yung normal na mga paksa na pinag-uusapan sa podcast, hindi naman natin to nakikita ordinarily sa mainstream media, sa mga newscast. It gives me a lot of confidence, no? It gives me a lot of hope that they have a bright future ahead of us. Not just in terms of politics, but in many aspects of our lives as a society. Kasi nandun pa rin pala yung maraming Pilipino na naniniwala doon sa tama at doon sa mga mas malalalim na dahilan kung bakit dapat natin isinusulong yung tama. Yung mga prinsipyo katulad ng honor, excellence, at service, yung paglilingkod. No? Talaga nakakataba ng puso. And the fact na nagba-viral ito, no? Hindi to yung tipong inimbento ng mga propagandists, no? Para mag-viral. Very organic. And may iba-iba nagpapadala sa akin. Yung mother-in-law ko, si Mami Vicky, pinadala sa akin yung video. Napanood ko rin siya sa Facebook. Tapos may nag-forward sa akin ng actual speech. And then that's when I reached out to Prof. Mari. Sabi ko, Ma'am, ang ganda ng speech niyo. Hindi niya alam na nag-viral na. Pinadala pa niya sa akin yung kopya. Sabi ko, Ma'am, may kopya na po ako. Ha, saan? Na-download ko po sa Facebook. Nabasa ko na po. Pinadala niya sa akin. 'Di ba? Yung mga ganitong mga bagay yung dapat talagang tinatangkilik natin. 'Di ba? For example, 'di ba, siguro nag-viral ito dahil ang kumalat na clip ay tungkol doon sa binanggit ni Prof. Diok, no, dito kay Jesus Escudero. At tama lahat ng kanyang binanggit. Pero ang suggestion ko po sa inyo, basahin niyo po yung buong speech, namnamin ninyo, dahil hindi lang po ito tungkol kay Jesus Escudero. Hindi lang po ito tungkol sa problema na nakikita natin sa isang politiko, kundi ito po ay isang problema na talagang laganap sa ating sistema ng politika at ng pamayanan. Kaya importante po ito. Ngayon dito, ang dami-daming trolls na naman na naglipana, no? Doon po natin nakikita na they're very, very irrelevant, no? And these are evil people, di ba? Kung lalabanan mo na yung bagay na yung prinsipyo na dapat tumatalima tayo sa mga ganitong prinsipyo bilang isang lipunan, kung ito palang binabanatan mo na, parang saan ka nanggagaling, no? Hindi ba kademonyohan yun? O siguro katangahan, o kabubuhan, o kagaguhan, di ba? Utter stupidity or idiocy. Okay? Tapos pag inisip nyo, no, yung kanyang mga binabanggit tungkol sa kahalagahan ng honor, excellence, at saka service, applicable po yan sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Diba? Sa eskwelahan, sa pamilya, sa ating trabaho, lalo na sa gobyerno at sa politika. Dahil hindi po pare-pareho yung epekto ng ating mga ginagawa sa isang lipunan. 'Di ba? Merong mas mahalaga ang papel sa isang lipunan, katulad po ng mga nasa gobyerno. Dahil hindi lang po sila nandyan dahil gusto nila sa pwesto, 'di ba? Of course, gusto nila sa pwesto. Pero if we speak of elected officials, tumakbo sa isang sistema na alam nyo ay problematic at nagkaroon sila ng mandato at yung kanilang mga desisyon, hindi lang po sarili nila apektado eh. Apektado po niyan yung mas nakararaming Pilipino. Kaya kunwari, pumasok ka sa Senado, incompetent ka o tanga ka, pero hindi mo alam. Kasi meron ka ng tinatawag na dunong cringy effect. Inaano ko na lang. Gino-joke ko na lang po yung actual scientific yung actual term. Pero 'di ba yung wala kang self-awareness, pero hindi gusto mo maglingkod eh. And then eventually kinain ka na nung iyong false belief na magaling ka. At dahil doon, dapat maluklok ka sa pwesto, hindi mo nare-realize na napakatanga ng mga decision mo. Actually, minsan baka mapalampas na natin o mapatawad natin yung makatangang desisyon eh. Pero hindi pa rin dapat, no? Pero pag hinaluan mo pa ng kasamaan, di ba? Yung tanga ka na, tapos masamang tao ka pa. Imagine niyo po yung epekto rin sa ating lipunan. Nakakatakot po. Dahil mga halal na opisyal ito. Di ba?
Ako ever since, no, isa po sa mga ina-advocate ko, yung culture of excellence. Pati sa school, di ba? Hindi pwedeng, hindi, pwede na yan. Okay na yan. Di ba? Nasanay tayo mga Pilipino sa ganong kultura eh. Okay na yan. May lulusot naman yan eh. Hindi pong shortcut lagi, no? Kung saan ka mapapadala. Of course, pwede natin sabihin that's part of human nature. We want to make our lives easy. Pero there's value in hard work and experiencing the difficult task of achieving something. That once you get it, you know, there's even more value in what you have achieved through sheer hard work. At doon po papasok yung excellence. Hindi pwede na yan, di ba? Kaso ngayon, ang masakla po, no, pag titingnan natin yung ating Senado, yung ating pati mababang kapulungan, marami dyan, hindi po honorable eh. Although they require, or they would expect that they would be called honorable. Pero hindi natin nakikita ron sa aksyon, sa madalas, di ba? Don't get me wrong, no? Meron naman pong mga mangilan-ngilan na talagang truly honorable dyan. Eto, balikan lang po natin yung mga nagpalakpakan, no? Sinabi ni President Marcos na mahiya naman kayo sa mga kapwa nyo Pilipino. Nagpalakpakan, daming congressman, pati mga senador. Ang ipokrito po ng karamihan sa kanila o ng marami sa kanila. Masasabi ba nila na wala silang kinalaman doon sa pagwaldas ng pondo na yun, or at the very least na sa pag-allocate ng mga highly questionable budget for flood control. Tapos just because binanggit ng Pangulo, okay na, palakpak na tayo, standing ovation, kasi nakakaya pag hindi tayo tumayo. Diba? Paano yung mga nakinabang doon? Speaking of the President, mahiya naman kayo sa mga kapwa nyo Pilipino. Sana rin po, balikan po natin ang konting kasaysayan ng inyong pamilya. Pati na rin po yung estate tax na hindi nyo po binabayaran. Sana po may konti ring kahihiyan para maibalik po yun sa kaban ng bayan. Dahil importante po yun. Diba? Kung pinag-uusapan po natin ay mga bagay na makatutulong sa ating mga kababayan. Diba? Baka pwedeng mahiya rin po kayo at bayaran yung inyong buwis. Hindi po ba? Diba? Ako, part of me thinks na this is a Marcos who wants to do the right thing. Naniniwala ko ron. Pero they also have to be consistent. Yung mga bagay na dapat ginagawa nila ng matagal ng panahon, gawin nila ngayon. Nasa pwesto na sila. Diba? And that could somehow help them return to the right path. Diba? Yan, yung issue ng excellence, honor, service. Hindi lang po sa politika yan. And dito lang po, di ba? Doon po sa, lagi kong binabanggit po, no? Dito po sa social media, napakarami pong basura na mga impormasyon. Napakaraming kababawan. Okay lang po. If you're doing content because you want to entertain people, okay lang po yun. Pero pagpapasok na po tayo rin sa larangan ng diskurso, public service, or journalism, kilatisin nyo rin po yung mga content creators na tinatangkilik ninyo. Dahil hindi po lahat yan honorable. Hindi po lahat yan merong integrity. Marami po dyan sumasakay lang po siya sa issue to cash in on the issue. Diba? Makikita nyo naman po yung sincerity ng mga yan. No? Tulad ng lagi kong binabanggit, hindi po lahat ng content creators can venture into journalism. But journalists who do content on social media, like YouTube for instance, they are naturally content creators. Meron po siyang difference, okay? And ingatan din po natin yung pagkakataon na baka nabibiktima tayo ng mga bulaang propeta na content creators, na kung ano yung mga sinasabi, nagle-lecture about this and that, pero in reality, sinususian sila ng mga makapangyarihang politiko o interes. Diba? Kunwari, iba nagpapanggap na hard-hitting, critical, pero yung pala DDS na DDS, yung DNA. Diba? May mga ganun po no? So, ingat po kayo sa mga ganun. And sa akin din po, no? Of course, tanggalin din po natin yung mga trolls dito, no? O hindi sila yung kinakausap ko rito.
kayo na talagang matitinong tao na tumatangkilik dito sa Facts First, you also have to be critical sa mga pinag-uusapan dito. Diba? Kung may nakita kayo mali kong sinasabi, you criticize me also. Bakit? Kasi isa po sa mga sinusulong natin dito, wag yung parang, diba, yung mga politiko, wag natin ginodiyos. Ganun din po, no? Pero ako naman, I can honestly say, no, hindi ko kayo niloloko, hindi ko kayo ginagago. Okay? Wala akong masamang intensyon o malisyosong intensyon sa paglalatag ng mga impormasyon dito sa ating programa. Malinis naman po yung konsensya ko at malinaw yung pinanggagalingan ko. Although meron din ibang mga tao, nakikita ko yung sarili ko, parang ginagamit tayong content ng iba, no? Siguro gusto nilang kumita ng salapi. Ginagamit yung at our expense, no? Pagbigyan niyo na po yung kababawan ng mga ganun tao. Okay? Pero ang sa akin po, you have to be discriminating with the kind of content, information, analysis that you're getting on social media. Okay? You have to be very, very, very critical. Okay? So, yun. Silipin nyo mabuti, sino ba dyan yung mayroong integridad?